Meron po akong nabasang post na galing di umano sa isang Sara Zimmerman Duterte. At nung nabasa ko tong post na to, abay kinalibutan ako, natakot ako. Si Sara Duterte ba talaga ito? At ang post na to ay nung pang 2018, if I am not mistaken. At dito makikita ninyo na talagang nasa dugo pala ni Sara Duterte ang pagiging violente. At nung nabasa ko to, naku, ito ba ang gusto niyong maging presidente? Dahil kung ngayon siya ay mapaghiganti, dahil sinasabi ng mga DDS, ipaghihiganti daw sila lahat ni Sara Duterte kapag nanalo ito bilang presidente. Pero may statement dyan si Sara Duterte na hindi daw siya bengador na tao. Ayoko naman patulan sana itong post na to kasi baka fake news Alam nyo naman, sa panahong ito, napakadami pong fake news. Pero, basahin ko pa rin po sa inyo. Maniwala kayo o hindi, nasa sa inyo na yan. Pero matapos kong basahin itong post na to, makikita nyo talaga kung anong klaseng tao si Sara Duterte. Sabi po dito sa post, "Leave me alone, Senator Trillanes. The last time a person irked me, I made sure to make it difficult for him to bring me down. And Speaker Boy Nograles lost that election and was ₱1 billion poorer. Like Speaker Alvarez, my advice to you is not to think of me. Speak of my name, not even a whisper of Inday Sara from your ugly lips. Leave me in peace in Davao City or else you and your friends will spend more than $1 billion in the 2022 presidential elections just to make me insignificant. Let me repeat, do not bother me, and my slot will be available for a yellow senator for the 2019 elections. President Duterte imagines you will be shot. On the other hand, I will make sure you are alive and in pain. I have been described as heartless by my mother. Please do not anger me so that you may remain relevant for the future generation. And you should listen to my mother." O hindi ba? Parang it will send shivers down your spine. Di ba nakakatakot? Nakakakilabot ito kung talagang sinabi ni Sara Zimmerman Duterte ito, yung pagbabanta niya kay Sonny Trillanes. Pero napatahimik ba niya si Sonny Trillanes? Pero bago yan, kaya naman ako naglakas loob na ilabas itong supposedly post ni Sara Zimmerman Duterte. Siyempre, sa panahon ngayon, madali na pong mag-research. Sabi dito kasi sa bandang huli, GMA News. Pero tulad yan ang sinabi ko, napakadaling maglagay ng mga news outlet sa kada post at palabasin na totoo yun. So, as usual, kapag ganyan, nagre-research po tayo. At ito po ang aking natuklasan. Sinulat ito ni Virgil Lopez ng GMA News, published June 13, 2018. At ang heading niya, Sara Duterte to Trillanes, "Leave me alone." So hindi pala fake yung nabasa ko. Ito ay galing mismo sa GMA News Online noong June 13, 2018. Kung ano po yung nakasulat, siya pong babasahin ko. Davao City Mayor Sara Duterte on Wednesday lashed back at Senator Antonio Trillanes IV for claiming that she will seek the presidency in 2022 if the other options to keep her family in power fall through. The feisty mayor took to Facebook to slam Trillanes, who on Tuesday said President Rodrigo Duterte may push her to attempt to succeed him if other options for perpetuating power, declaring nationwide martial law or a revolutionary government and charter change fail. Teka muna, doon muna tayo. So back in 2018,
Parang umalma na itong si Sara Duterte dahil ang sinasabi ni Antonio Trillanes IV dati, natatakbo daw na president si Sara Duterte noong 2022 kung yung ibang option ng pamilya Duterte to stay in power falls through. So sinasabi ni Trillanes na tinutulak ni Duterte si Sara tumakbo ng presidente kung yung ibang options ni Duterte to stay in power ay hindi masakatuparan. At ilan sa mga options ni Duterte to stay in power, to perpetuate power, is to declare nationwide martial law or a revolutionary government and charter change. So ang sinasabi ni Trillanes, binabalak ni Duterte na mag-declare ng nationwide martial law. So nasa isip din pala ni dating President Rodrigo Duterte na magdeklara ng martial law. Tapos ngayon, may bulong-bulungan na magde-declare si President Bongbong Marcos ng martial law. Galit na galit ang mga DDS. Yung pala panahon pa ni Digong, gusto niyang mag-declare ng martial law just to stay in power? Or magtatayo sila ng revolutionary government or charter change? Pero lahat yan, hindi natuloy. Kaya pala during that time, nung bago mag-2022, panay ang push ni Duterte para tumakbo si Sara bilang presidente. Ayaw ni Sara. Kaya siya ay umuwi ng Davao para mag-file ng COC as Davao City Mayor. Alam niyo nung time niya, naguguluhan ako Sasabihin nila na tinutulak ni Duterte si Sara na tumakbong presidente. Pero meron naman mga statement si Duterte na sinasabi niyang huwag sanang tumakbo si Sara dahil ang posisyon na presidente ay hindi pang babae. So tuloy ko, leave me alone, Senator Trillanes. The last time a person irked me, I made sure to make it difficult for him to bring me down, she said, citing the losing mayoral bid of erstwhile political rival former Speaker Prospero Nograles in 2010. She advised the opposition senator not to think of her, speak of her name, not even a whisper of Inday Sara from your ugly lips. Di ba nakakatakot yun? Ang advice ni Sara kay Trillanes, huwag mo akong iisipin. Huwag mong sasabihin ang pangalan ko. Kahit na ibulong ang pangalang Inday Sara, huwag mong gagawin. Huwag lalabas sa pangit mong mga labi. Ba? Kakatakot yun. Sabi pa niya, leave me in peace in Davao City or else you and your friends will spend more than $1 billion in the 2022 presidential elections just to make me insignificant. Let me repeat, do not bother me and my slot will be available for a yellow senator for the 2019 elections, the younger Duterte said. President Duterte imagines you will be shot. On the other hand, I will make sure you are alive and in pain, Sara Duterte added, referring to her father's statement last week that Trillanes must just see himself shot someday due to his arrogance and tough behavior. Pero nasaan na si Trillanes ngayon? Buhay na buhay. Nabaril ba tulad ng prophecy ni Digong? Hindi po. Buhay na buhay pa rin siya. At natakot ba siya sa banta ni Sara Duterte na wag siyang iisipin man lang, wag babanggitin ang pangalan niya kahit na bulong ng pangalang Inday Sara, wag mamumutawi sa pangit na labi ni Sani Trillanes. Hindi ba ngayon magwi-witness pa si Trillanes sa impeachment trial ni Sara Duterte? Meron pang karugtong na advice itong si Sara Duterte. Sabi niya, disclosing that she has been described by her mother as heartless. Sara Duterte cautioned Trillanes not to anger her so that he may remain relevant for the future generation. So sa takbo ng mga pangungusap ni Sara Duterte, ano ang iisipin ninyo? Pero kahit na yung nanay niya, sinasabing itong si Sara Duterte ay heartless, walang puso, at binalaan niya si Trillanes na huwag siyang gagalitin
para he may remain relevant for the future generation. O may nagawa ba si Sara Duterte? Di ba mula noon, nagdadadakdak na si Sunny Trillanes? Ini-expose na yung mga ginawang anomalya ng pamilya Duterte? O bakit walang nagawa si Sara Duterte? Akala ko ba, wag mo kong gagalitin. O ayan, pinabayaan nyo. Hindi siya nabaril, nandyan pa rin siya, at ngayon, ini-expose lahat ng anomalya ninyo. So, hindi lang pala yung tatay, dahil di ba sinabi na ni Rodrigo Duterte yan, na ibang klase yung kanyang anak na babae. So, pareho pala sila mag-asawa. Itong magulang ni Sara Duterte, na itong si Sara, ay huwag niyong kakantiin dahil yan ay heartless, walang puso yan. The younger Duterte joked last week about running for vice president before declaring she was open to seeking an elective post in 2019. The midterm elections in 2019 will see candidates running for local positions and Congress, while the presidential and vice presidential posts won't be until 2022. So, nakakatakot pala talaga si Sara Duterte makalaban, no? No wonder. Ganun na lang yung pagme-meltdown niya nung umamin siya na meron na siyang nakausap na assassin para pumatay kay President Bongbong, kay First Lady Lisa, at kay former House Speaker Martin Romualdez. So yung mga kalaban ni Sara Duterte ngayon sa politika, aba matakot kayo dahil sinasabi ni Sara. And I'm sure yung mga sinabi niya rito ay hindi lang para kay Sunny Trillanes. Ito ay para sa lahat ng kokontra sa kanya. Parang ang ibig niya sabihin ay, huwag niyo kong galitin dahil may paglalagyan kayo. So, ito ba ang gusto nyo maging presidente? Mula noon hanggang ngayon, talaga nga naman nasa dugo ng mga Duterte ang pagiging violente. Tapos ngayon, sasabihin ni Sara Duterte na kasalanan ni President Bongbong Marcos at ng administrasyon na to kung bakit nangyari ang shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City. Sino ba ang idolo nitong dalawang kabataan na to? Hindi ba umamin sila na ang kanilang idolo ay si Rodrigo Duterte? Na simula nung naupo siya sa kanyang pwesto bilang presidente noong 2016, puro violence na, puro patayan na ang namutawi sa kanyang bibig. Na para bang ang pagpatay ay isang napaka-ordinaryong paraan para lipulin ang iyong mga kalaban sa politika. Na hanggang sa EJK, ginawa ni Rodrigo Duterte yan, ang walang patumanggang pagpatay. So kung ikukumpara natin ang pamumuno ni President Bongbong Marcos sa pamumuno ni dating Rodrigo Duterte, sa tingin ninyo, saan nakukuha ng mga kabataan ngayon yung idea na okay lang ang pumatay? May narinig na ba tayo kay President Bongbong Marcos na siya ay may pinatay nung siya ay teenager pa lang? Na siya ay merong EJK style ng war on drugs? Na siya ay merong Davao Death Squad? Hindi katulad nitong pamilya Duterte. Simula pa noon pala yan hanggang ngayon. Kung ibabase natin dito sa balita ng GMA News at sa banta ni Sara Duterte kay Trillanes, to leave me alone, na kung ngayon natin i-apply itong mga salita ni Sara Duterte, ay dapat manginig sa takot ang mga kumakalaban kay Sara Duterte. Ito ba talaga ang gusto niyo maging presidente sa 2028? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.